This is the Infinix Hot 40i na may magandang specs pero napakamurang presyo. So tara, pag-usapan natin to kung sulit ba talaga siya. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Rael De Guzman. Welcome back again to my YouTube channel and Happy New Year sa inyong lahat. And pasensya na medyo matagal akong nawala ng video. Kita nyo naman, medyo malat pa ako dahil nagkasakit ako itong nakaraan. Pero ngayon okay na ulit at may panibago na naman tayong smartphone from Infinix. And ito nga yun si Hot 40i. So diba ayaw magpaawat na Infinix? And itong smartphone na to is 4,000 plus lang din sa ganito kagandang design. So huwag natin patagalin pa, pag-usapan na natin to. Okay, so quick specification lang, meron itong Unisoc Tiger T606 which is same lang din kay Smart 8. Pero pinagkaiba nito guys is mas mataas yung RAM nito which is 8 plus 8 GB RAM and meron din itong 256 of internal storage or ROM na available. And ito pa, upgraded din siya from Hot 30i dahil yung kanyang camera is 50 megapixel na and ang kanyang front facing is 32 megapixel. Pero yung kanya namang refresh rate is same din kay Hot 30i na may 90Hz refresh rate. Bali yung upgrade lang ito from Hot 30i is yung camera, yung storage, yung RAM, plus para sa akin yung kanyang design dahil naka-punch hole na rin siya. So itong si Hot 40 guys is kabilang to sa Hot 40 series and itong si 40i naman sa pagkakaalam ko lang ito yung pinakamura sa kanila which is yun nga 4,000 plus or below 5K. So para saan kita nyo naman design pa lang kung ganun pa lang yung presyo niya plus 66 na sa specs. I mean, hindi ako magre-reklamo sa ganyan kagandang smartphone, di ba? And na-unbox ko na rin pala to guys at napaka-basic lang din naman yung laman ng kanyang box. Of course, andito na yung kasamang mismong unit. Meron na rin kasamang jelly case, yung charging brick na 10 watts at charging cable. And of course, yung kanyang panundot. Build quality naman ng smartphone na to, meron siyang plastic back, plastic frame at glass back. Sa baba, andito yung kanyang speaker grill, yung Type-C port, yung mic at yung audio jack. Sa kaliwa, andito yung kanyang dual SIM tray at merong micro SD slot. Sa kanan naman, dito yung kanyang fingerprint / power button at yung kanyang volume rocker. So, wala nang dual speaker sa taas. And, kita nyo naman guys, napakaganda ng likod niya. Matte finish pero plastic lang siya, no? Pero at least hindi siya kagaya ng ibang smartphone na glossy back na alam naman natin is lapitin ng fingerprint. And meron siyang 190 grams. So, para sa akin, okay lang yung smartphone na to. Hindi siya masyadong mabigat, hindi siya masyadong magaan. And, kita nyo naman guys, tuwang-tuwa ko sa design niya dahil napakalinis. Aminin natin, mukha talaga siyang iPhone 14 Pro Max, no? Kulay pa lang. And para sa akin, napaka-perfect ng design niya. Okay, so pagdating naman sa presyo ng smartphone na to guys, mura lang din siya, no? So meron siyang dalawang variant kung di ako nagkakamali. Yung isa is yung 8128 which is nagkakahalaga ng 4699 and then yung isa naman na 8256 na nagkakahalaga ng 5,500 kung di ako nagkakamali. Nasa ganoon lang yung presyo niya. So sulit na siya and kung gusto mo pa mas makatipid, of course sa online kayo bumili. Usapang display naman, meron siyang 6.56-inch IPS LCD display na may 90Hz refresh rate at ang kanyang resolution is 720p. So, maganda rito guys, punch hole display na siya and wide Vine L3 lang yung support niya. So, hindi tayo makakanood ng mga Full HD content sa mga streaming platform. Pero kung usapang display naman guys, kita nyo quality naman kahit papano and okay lang yung saturation niya, maganda at hindi naman patay ang kulay. And napansin ko guys sa mga smartphone na Infinix nitong nakakaraan is puro punch hole display niya. So, para sa akin, good thing yan na kahit yung pinakamurang smartphone nila is naka-punch hole display na. Siyempre, hindi mawawala dyan yung kanyang 90Hz refresh rate na pwede mo naman i-adjust sa settings. So, para sa akin, kung gusto mo mas makatipid ng battery is i-adjust mo lang siya into auto switch refresh rate. Pagdating naman sa kanyang brightness, meron siyang 500 peak nits brightness. So, para sa akin, medyo nakukulangan ako sa kanyang brightness. Pero acceptable na yan dahil nga LCD lang yung kanyang display. At siyempre, hindi rin magpapole yung kanyang magic ring. Useful naman tong si magic ring. Yung nga lang, sana sa susunod is magkaroon siya ng additional features kagaya ng messages or phone call notification. Pagdating sa kanyang haptics case, hindi na ako nagtaka na hindi kagandahan yung kanyang haptics dahil nga budget friendly lang tong smartphone na to, no? So para sa akin, average lang yung kanyang haptics. And nakakatuwa rin guys na napakaraming features ng smartphone na to and para sa akin, napaka-importante nung lift to wake and double tap to wake. So para sa akin, importante na merong ganyang features yung mga smartphone. And natuwa ko na may kasamang gantong features si Infinix Hot 40i. So usapang security naman kagaya ng face unlock at fingerprint. Natuwa ko dahil mabilis at accurate yung kanyang fingerprint pero pagdating sa face unlock is medyo may kabagalan. Pero okay lang din yan guys dahil pag naalala ko yung presyo niya is hindi na ako nagre-reklamo dito. So pagdating naman sa speaker ng smartphone na to guys, medyo na-disappoint ako dahil alam naman natin yung si Spark Go at yung ibang smartphone na mas mura dito, naka-dual speaker na, samantalang ito naka-single speaker lang. Pero kaya pa rin ang humusga. Akalain nyo ba guys na may bagong pahabol na budget smartphone si Infinix ngayong taon to? Itong si Infinix Smart 8 guys is sobrang mura lang para sa kanyang specs at design. So tara, pag-usapan natin to. Yo, what's up guys? I'm Rael De Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So, pasensya na medyo napansin ko sa speaker niya guys, medyo sabog siya pag nakatodo.
So para sa akin, hindi approve yung speaker niya dahil hindi ganun kagandahan, no? So para sa akin, huwag na lang masyadong isagad yung speaker niya dahil nagiging sabog na yung tunog niya. Ayun nga, single speaker lang siya. Pero again, kung pag naalala ko naman yung presyo niya, hindi na ako nagreklamo. So, okay na rin siya, no? Pero yun nga, okay mag-expect na maganda yung speaker niya. So dumako naman tayo sa processor ng smartphone na to. Meron siyang Unisoc Tiger T606. Octa-core na rin siya ang kanyang GPU is Mali G57 MP1. So kung usapang gaming lang, kita nyo naman kaya niya ang Genshin Impact. Kaya din niya ng ultra graphics sa Mobile Legends. Pero mostly na mga games guys is hanggang medium graphics lang. And napansin ko habang tumatagal din is medyo nabibigatan siya sa mga games at nagkakaroon siya ng konting frame drops at konting lag. Pero hindi naman siya ganun ka-noticeable. So kung magiging honest ako sa inyo guys, itong smartphone na to is pang casual gaming lang talaga. And na-testing ko na nito sa Antutu benchmark. Ang kanyang score is 220,000 plus. So okay na rin yan para sa ganitong kapresyo na smartphone. And hindi rin siya nag-throttle down sa throttling test, which is good sa Unisoc Tiger T606 dahil wala siyang overheating issue. Usapang 4G naman guys, since naka 4G lang siya, huwag na kayo mag-expect na sobrang mabilis yung kanyang download and upload speed. So para sa akin, acceptable pa rin naman yung 4G sa panahon ngayon. And ang kinatuwa ko pala dito guys, support niya ang 5 GHz sa Wi-Fi connection. Yun nga lang nung una napansin ko na nagdi-disconnect siya sa 4G. Yun pala is kailangan mo na talagang i-set up yung smartphone, walagyan ng SIM card at iayos yung date. So after nun is okay na yung connection ko sa 4G connectivity. Pero yung iba nga is nagkakaroon pa rin talaga ng issue pagdating sa connectivity sa Wi-Fi. Pero yung sa akin is after kung ayusin natin set up is okay na siya at mabilis siya sa connectivity lalo na sa 5 GHz. So good job yan kay Infinix. Sa camera naman ng smartphone na to, meron siyang 50 megapixel plus 0.8 main cam and ang kanyang selfie camera is 32 megapixel at parehong may flash yung front and back niya. At ang kanyang video recording sa front and back is pareho din na capable of 1080p at 30 fps. So napansin ko guys, yung camera ng smartphone na to is hindi siya kagaya ng ibang Infinix na masyadong matingkad or masyadong cartoonish yung mga kuha. So sakto lang yung kuha niya, hindi patay yung kulay, hindi naman oversaturated. So good job yan. Yun nga lang napansin ko is masyado siyang madilim. Lalo na pag tirik yung araw or pag sa araw talaga ako kumukuha ng picture. Napansin ko medyo maraming noise at pangit talaga yung kanyang dynamic range. So wag na kayo mag-expect na maganda tong smartphone na to pagdating sa camera. Pero kung wala naman kayong pakialam sa camera is okay at acceptable naman kahit paano yung kanyang camera. Pagdating din sa front facing camera is okay lang din naman. Pero napansin ko karamihan sa mga kuha ng smartphone na to is maraming noise at walang masyadong details. Lalo na pag low light. Eh napansin ko wala rin pala siyang OIS or EIS man lang. So expect nyo rin na maalog yung video nyo at hindi ganun ka-sharp. So yung video recording nyo back and front is hanggang 1080p at 30 fps lang. So again guys, kung hanap mo at habol mo sa smartphone is camera is hindi ko ma-recommend tong si Hot 40i. So kung usapang social media browsing lang guys, is perfect tong smartphone na to since naka 90Hz refresh rate nga lang siya and ang smooth lang ng scrolling ko no sa ibang mga social media app. And kung iisipin nyo guys no, 5 years ago kung meron kang 5,000 na budget sa smartphone, sobrang malag at pangit ang smartphone na mabibili mo. Pero ngayon nag-improve na yung mga smartphone. Kagaya nito guys, meron din siyang split screen. Yes, natuwa ko dahil kahit papaano meron siyang split screen na features. So kung usapang multitasking, perfect din tong smartphone. Dahil kita nyo naman kahit naka-open yung split screen ko is hindi ako nakakaramdam ng lag. Battery naman meron siyang 5,000 mAh capacity at 18 watts fast charging. And napansin ko guys, yung kanyang battery is sobrang kunat. Inaabot ako dito ng 2 araw. Pero yung kanyang charging speed is ang bagal. Inaabot siya ng 2 oras. So overall lang masasabi ko sa smartphone na to guys, walang iba kundi approved. 100% approved dahil sulit talaga siya. Dati pag may ganito ang budget, ang mabibili mong smartphone ang pangit. Pero ngayon sobrang nag-improve na yung mga smartphone natin ngayon kahit sobrang mura, sobrang gaganda ng spec. So para sa akin, sulit to para sa presyo na lalo na yung kanyang camera, yung kanyang storage dahil malaki na rin. So kung meron naman akong downside dito, nung una lang naman guys, akala ko nung una issue yun, which is napansin ko sa mga Unisoc Tiger T606 na medyo may issue siya pag kinoconnect sa 4G connectivity. So nung una hindi ako makakonect sa 4G Wi-Fi ko, so sa 5G lang ako nakakonect. Pero yung pala may aayusin ka lang sa date and then ayun na, inayos ko lang siya guys and then after nun is okay na siya. So para sa akin wala na akong problema dito no. So sa mga nakakaroon ng issue dyan sa Wi-Fi, lalo na sa ibang naka Smart 8, is madali lang pong ayusin yan. Ayusin nyo lang yung date and pasakan nyo lang ng SIM card and yun, i-set up nyo muna. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat and Happy New Year again. And kung nagustuhan mo ng video na to, give it a thumbs up at syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!